magbasa ng mga salita po ng Diyos. Lahat po tayo ay pumigit ay manalangin. Amang banal, marami pong salamat po Diyos sa kalusugan, kalakasan na inyo pong ipinagkaloob sa amin, Lord God. Salamat din po Diyos sa napakalaking pribilehiyo po ito na kami po ngayon ay sama-sama upang kayo po ay patuloy po namin dakilain, sambahin, at purihin po sa aming mga buhay. Salamat po Diyos sa lahat-lahat po na mga bitagkapala na inyo pong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po Diyos sa kalusugan, sa damit, sa pera, sa pagkain, sa hanapbuhay, sa negosyo, sa mga kabuhayan na inyo pong ipinagkaloob po sa amin. At tunay nga po, nakasabi niyo po sa inyong mga salita na kung ano man ang inyo pong mga blessings sa amin, Lord, mga biyaya, pagkapala, ay maging kontento po kami sa amin pong mga buhay na ito. Salamat po na marami, Lord God, sa lahat-lahat. At tunay nga po na hindi niyo po kami iniiwanan, ni pinababayaan man. Salamat din po, Diyos, sa inyong ginawa kahapon sa mga Bible studies at saka sa mga visitation, Lord. Salamat po, Lord God, sapagkat tunay nga po na sa pagitan po nito, Panginoon, ang mga fellowship, dito niyo po kami pinapalakas, pinapasigla, at patuloy niyo po kami, Panginoon, pinagpapala sa inyo po mga salita, O Lord God. At nawa, Panginoon, sa araw na ito, araw po ng aming pagsamba, pagtitipon, ay kami po nawa ay patuloy niyo pong bukturin, O Diyos, na kami po ay magkaisa po ngayon sa amin pong pagsamba po sa inyo. At kami po ay inyong buklurin ng inyong kapangyarihan, ng inyong pag-ibig, O Diyos. At nawa, Panginoong Diyos, ay patuloy po kami na inyong palaguin sa aming pananampalataya. At kami po ay nawa, araw-araw niyo po i-convert. Araw-araw niyo po nawa, Panginoon, kami pagkaluban ng revival sa aming mga buhay, sa aming buhay spiritual, O Diyos. At kayo po, Panginoon, nawa, patuloy niyo rin po nawa, O Diyos, gamitin, kasangkapanan, Lord God, ang aming mabuhay. At kami po, nawa, ay patuloy po na maging daluyan at alulod ng inyong pong pagpapala, O Lord God. Salamat po na marami, O Lord God, at kayo po, Panginoon, patuloy mo kami puunahan sa aming pag-aaral, O Diyos, at ang Banal mong Espiritu ang siya nawang magpaunawa po sa amin. At patuloy po nawa namin, Panginoon, maranasan sa aming paglilingkod na ito, sa aming pagsamba po sa inyo, Panginoon, sa inyong church sa dakong ito, ang inyong pong pagkilos, ang inyong presensya, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na kami po ay sama-sama po ngayon, higit po kami sa dalawa, higit sa tatlo, Panginoon. At ang sabi niyo po sa mga salita, dalawang kakatipon, siya yung pangalan, kayo po ay nasa aming kalagitnaan, Lord. Salamat po na marami at gayon po, salamat din po Diyos sa mga kapatid na narito, maging po sa mga kapatid na nag-virtual worship ngayon. Salamat po sa kanilang mga buhay at nawa, O Diyos, kami po lahat ay patuloy niyo pong pagpalain sa inyo pong mga salita, Lord God. Salamat po na marami, Lord God, at tuloy nga po, maging sa mga kapatid na hindi namin yung nakasama at papunta pa lamang, kayo po nawa ang siyang mag-ingat sa kanila, manguna sa kanila at patuloy po nawa silang hilusin, Panginoon Lord, at ilagay mo sa mga puso na napakahalaga ang aming pagsamba po sa inyo, Lord. Salamat po na marami, Lord God, at tunay nga po, Panginoon, na sinalaman po ang lahat na karangalan at kalatian sa pangalan po na Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Ang mga salita po ng Diyos, ang aklat po ng 1 Timothy, okay? 1 Timothy chapter 6, verse 1 up to verse 21. At lakasan po natin ang ating responsive reading po, mga kapatid. Okay, ako po mauna at kayo po ang sunod. 1 Timothy chapter 6, verse 1, sabi po dito, let us many servants, as are under the yoke, count their own masters, worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. They that have masters, let them not despise them, because they are brethren, but rather do them service, because they are faithful
man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of the Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. He is well known nothing but doting about questions and strifes of words, whereof comment, envy, strife, railings, evil sermons. Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself. Godliness represents men's gains. For we brought nothing into this world, and it is certain you can carry nothing out. Having food and raiment, let us be thoroughly content. But they that will be rich fall into temptation, and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the lowly one is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereafter thou art also old, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. That thou keepest this commandment without spot, and rebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. Which in his times he shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Only has immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man has seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Charge them that are rich in this world, that they may be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute willingly. Verse 19, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. O Timothy, give that which is needed, that trust, avoiding profane and vain problems, and oppositions of signs, boasting of hope. Let's all together in verse 21, which some professing have erred concerning the faith, grace be with him. Amen. May the Lord bless His word. Dahil lahat po, makapo na mga kapatid. Ngayon po ay dadako tayo ngayon sa ating pong ano po ang payo ng ating Panginoon? Sa 1 Timothy chapter 6, verse 14, sabi ko dito, that thou keep this commandment without spot, no? And rebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. Na inyong tuparin ang utos na ito ng walang batik. Malinis, ibig sabihin. Di magpipintasan. No? Hanggang sa pagpakita ng ating Paiso Kristo. Hanggang sa pagdating ng ating Paiso Kristo. Yung tinatawag na glorification. The final phase of salvation. Verse 15, which in times he shall show who is the blessed and only potentate. No? Pag sabing potentate, ibig sabihin makapangyarihan. Diyos, the King of kings and the Lord of lords. Verse 16, who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power, everlasting. Amen. So malinaw na ito dapat ang ating gawin sa harapan ng ating Panginoon
na ang mga bagay po dito sa mundo, tandaan po natin, mga kapatid, ito pong lahat ay galing po sa ating Diyos. Kaya, kailangan nating sumunod sa mga kautusan ng ating Panginoon, and then, ang ating buhay ay maging maganda, maging maayos, at patuloy po na pagpalain po ng ating Panginoon. Purihin po Panginoon, sa Kanya po ang karangalan at kalalatian. Tayo lahat po ay tumayo, tayo po ay awit na sa Lord, mga kapatid. Maraming po salamat sa inyo po mga salita na patuloy niyo po, Panginoon. Tinuturo po sa amin na kami po, Panginoon, ay lumayo, Panginoon, umalis, tumalikod sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi makadiyos, Panginoon, sapagkat alam po namin, O Diyos, na ito po ay hindi nakakabuti sa amin, Panginoon. Manapay, ito pa po ay makapagdala po sa amin na hindi maganda sa inyong harapan. Kaya, Panginoon, kami po ay inyong tulungan, kami po ay inyong kilusin, Panginoon Diyos, na amin po ito magawa, Panginoon, na kami po ay tumakas, lumayo at humiwalay sa mga ginagawa o Diyos ng mga tao po ito, Lord. Sa mga bisyo at kasalanan, kami po nawa ay inyong iligtas. Sa mga masasamang kamay ng mga tao, patuloy niyo po nawa kami iligtas, Panginoon, sapagkat wala po kaming kakayahan sa aming mga buhay kung wala po kayo, O Lord God. Salamat po na marami at salamat din po sa inyong mga warnings, paalala sa amin na kami po, Panginoon, ay sumunod sa mga bagay, Panginoon, sa inyong katwiran. Dapat po kami sumunod, Panginoong Diyos, sa inyong mga kautusan, Panginoon. At din po sa pananampalataya, Panginoong Diyos, at katyagaan, Panginoon, sa aming paglilingkod na ito. Nawa, bigyan mo kami lahat ng katyagaan, kasipagan, na magawa namin, O Diyos, ang inyo pong nais, ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Tulungan niyo po naman kami, Panginoon, sa araw-araw po namin buhay. At ganyan po, Lord, kami po inyong palakasin na kami po ay makipaglaban ng mabuting pakipaglaban. At alam po namin, Lord God, na kayo na po ang siya na ipaglaban sa amin, ang mahalaga lamang na kami po ay may paninindigan sa aming pananampalataya, sa aming paglilingkod sa inyo, Lord God. Panghawakan namin ang inyo pong mga pangako. Panghawakan namin, Panginoon, ang inyo pong mga kalooban sa aming mga buhay, Lord. At salamat din po sapagkat kami po inyong tinuruan, Panginoon, na amin po panghawakan ang buhay na walang hanggan. Lord, tuloy nga po, salamat sa kaligtasan eternal, buhay na walang hanggan, Lord, na inyo pong binigay sa amin. Salamat po, Diyos, sa inyong biyaya. Salamat sa inyong pong paghirang sa amin before the foundation of the world. Salamat po, Diyos, sapagkat kasama kami sa inyong plano sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po, Lord God, tuloy nga po na hindi po kayo sinungaling sa inyong pangako, Lord, na kami po ay binigyan niyo po ng buhay na walang hanggan, Panginoon. At ito po ay before the foundation of the world. Before the world began. Salamat po na marami. At ang buhay na walang hanggan ito ay amin pong panghawakan. Dapat po kami manindigan po dito, Panginoon, sa palatayanan po namin, na kami po ay inyo na po iniligtas, na ang pananampalataya pong ito, bunga po, ebidensya ng inyong pagkaligtas sa amin, Panginoon. Salamat po na marami at nawa, lahat ng mga kapatid, ay inyo po nawang turuan, Panginoon,